Gaano po kahaba yung leader line? Boss, ilang meters po ba dapat haba ng leader line? Master Reg, pwede ba na same yung size ng leader at braid line? Master, dapat ba mas mabigat konti yung leader line kaysa sa main line? Ayan, mega shoutout sa ating mga ka-anglers na nagtanong. Ayun na nga, may dalawang katanungan yung ating mga ka-angler dito. Isa is, gaano kahaba ang leader line? At pangalawa, kailangan bang mas malaki yung leader line kaysa sa main line? Ano nga ba ang leader line? Ang leader line mga ka-angler, ito po yung linya na dinudugtong sa main line mo na nakakabit sa inyong spool ng reel, which is braid line. So para mas maintindihan natin, ipakita ko po yung example. So as you can see sa reel natin na to, meron tayong braid line dyan at may nakakabit ng leader line. So ito po yung leader line. So may iba't ibang klase po ng leader line mga ka-angler. So mamaya ipapakita natin yung iba't ibang klase. So ayan, as you can see, bukod sa main line ko, ayan, medyo mahaba-haba to mga ka-angler na leader line. So ayan mga ka-angler, as you can see. So ito yung main line ko na braid line na nakakabit dito sa spool ng reel ko. At meron akong dinugtong na leader line. So ito po yung leader line mga ka-angler. So dinudugtong ito sa pamagitan ng isang fishing knot. So kahit anong klase po ng fishing knot, sa case na to, ang ginamit ko dito is FG knot mga ka-angler. So from braid line, kinabit mo yung leader line mo. At ito namang leader line mo na to, sa dulo, kakabit mo yung lure mo. So ayan mga ka-angler. So kakabit mo sa lure mo, or pwede mong ikabit to sa swivel, sa snap, bago mo ikabit dito sa lure mo. So depende po sa fishing na ginagawa mga ka-angler. Pero basically, ganyan po yung setup niya mga ka-angler. So may mga pangunahing purpose yung pagli-leader line mga ka-angler. Una is abrasion resistant siya. So ibig sabihin, pag gumasgas to, hindi siya madaling maputol. Itong braid line kasi mga ka-angler is madaling maputol. Ito pag gumasgas sa matulis na bagay, sa bato, sa kahoy, etc. Pag gumasgas to doon, madaling maputol po yan. Kaya po natin ginagamitan ng leader line. Para pag gumasgas to sa bato, kahit papano hindi siya agad mapuputol. So may chance pa na mailan mo yung isda na nahuli mo mga ka-angler. Pangalawa mga ka-angler is, ayun na, for camouflage. So invisible po to mga ka-angler. Hindi naman as in invisible, medyo nakikita. Konti lang. Unlike pag sa braid line mo, kagaya nito, ayan, may kulay siya, so madaling makita ng isda to. So possible hindi kagatin ng isda yung lure mo pag nakita niyang may kakaiba dyan, or ayan na, may linya. So kailangan mong gamitan ng leader line para maging camouflage at invisible siya. So ang nakikita lang ng isda is yung lure mo na gumagalaw, lumalangoy. So mas mataas yung chance mo na mapakagat yung isda. At pangatlo na purpose ng leader line, which is, alam ko ito hindi gaanong alam ng iba to, pero napaka-importante po ng leader line kasi ang leader line kasi guys is may konting stretch dyan. So depende yan sa klase ng line mo. So may stretch po to. So nakakatulong po ito para ma-maintain na nakahook yung isda. Kasi may rubber band effect nga po to. Kasi nga gaya ng sabi ko, may stretch to mga ka-angler. So kahit magkaroon ng slackline na konti, nami-maintain niya pa rin yung pagkahook niya sa bunganga ng isda. So ayun, importante yung mga ka-angler. Ay mga ka-angler, punta naman tayo sa iba't ibang klase ng leader line. So may dalawang pangunahing klase ng leader line mga ka-angler. Meron din pong kanya-kanyang characteristics mga ito. May advantage at saka disadvantages. So bigyan lang siguro tayo ng few example. And ayun na nga, meron ang bawat leader line, meron siya maganda paggamitan mga ka-angler. Depende sa klase niya. So una is yung monofilament line mga ka-angler. So ito po yung isa sa pinakamura na leader line, ang monofilament. So syempre advantage niya kasi mura mga ka-angler. So ang hindi naman gaano maganda dito guys is masyado siyang stretchy or masyadong mataas yung memory niya mga ka-angler. So ano lang to, madaling mag-curl to mga ka-angler. Pag nahulihan ka pa ng malaking isda nito is maaring ninipis to mga ka-angler. Kasi nga masyado siyang stretchy. Although advantage naman nito, yun nga, mura at saka abrasion resistant. Ang isang characteristics nito guys, ang monofilament is floating na klase ng leader line to. Kung ang lure mo is intended para mag-sink, so mabagal siya mag-sink syempre pag monofilament yung gagamitin mo. So for example, sinking na jerkbait gagamitin mo, tapos gagamit ka ng monofilament, so hindi po maganda. Dahil floating nga po na klase ng leader line to. So mas mahirapan yung lure mo na mag-sink syempre. So ano naman magandang gamitin pag mga ganun na leader line? Ito ang magandang gamitin guys, yung fluorocarbon. Ayan. So kagaya nito, fluorocarbon. Ayan. Ito yung mga ginagamit natin. So meron pa akong ibang mga ginagamit kaso hindi ko na mahanap kung saan ko na napunta. So yan, mga pure po na fluorocarbon mga to guys. As you can see. At ayun na nga, magandang gamitin to pag kagaya yung lure na ginagamit mo is intended para mag-sink, gaya ng jerkbait, etc. So maganda to kasi sinking po to. So pag iano mo to sa dagat, sa tubig, magsisink po to. May stretch pa rin to pero less, unlike doon sa monoline na talagang mataas yung memory at saka yung stretch niya. So ito, hindi naman ganun ka-stretchy. Kaya mas maganda gamitin to mga ka-angler. Ayun na, I believe mostly na anglers natin na ginagamit is fluorocarbon kasi mas maganda nga naman kasi ito, mas advantageous mga ka-angler in terms of lure fishing. At syempre meron din tayong tinatawag na shock leader. So meron din shock leader na monofilament at meron din shock leader na fluorocarbon.
At ito naman, shock leader na 80% na fluorocarbon, mga ka-angler. So hindi siya 100% na fluorocarbon. So mas mura po to compared dito sa 100% na fluorocarbon, mga to. At ayun mga ka-angler, meron din naman tayo ng hybrid or yung combination ng fluorocarbon at saka monofilament, mga ka-angler. So ito naman is hybrid na shock leader. So ito naman is hindi siya shock leader. So ayun guys, shock leader mga ka-angler, from the name itself, shock leader. So shock absorber po ito mga ka-angler. So pag yung fishing style na ginagawa mo, nagkakast ka ng mabibigat na lure, maganda gumamit ng shock leader guys kasi na-absorb niya yung tension pag ikaw ay nagkakast. So ayan, shock leader mga ka-angler. So ayun mga ka-angler, yung iba't ibang klase ng mga leader line. So syempre may mga iba rin na may mga kulay. So ito as you can see, panay pare-parehas, clear. So wala siyang kulay mga ka-angler. So ito yung example ng may kulay guys. So ano ba to? Fluoro coated yan. So hybrid to mga ka-angler. Pero ito may kulay siya. So as you can see, ito clear kasi nga ginagamit natin, intended natin para camouflage sa isda, kaya clear yung ginagamit natin. Bakit nga ba gumagawa yung mga manufacturer ng ano, may kulay pag nagle-leader line naman tayo is para pang camouflage sana. So guys, may mga purpose din po kasi yan. Hindi lang naman po kasi pang camouflage to sa isda. So para visibility din, guys. So parang nagkontra no, camouflage sa isda at saka visibility. Visibility para sa angler, para makita ng angler. Kunyari, pag ginakast mo, nakikita mo yung linya kung saan siya pumupunta, lalo na kung mahangin, gano'n, etc. Kung nagbe-bait in weight ka, di ba? At least nakikita mo yung linya kung may kumakagat, Pero guys, syempre may magandang paggamitan din naman yung makukulay. Kung nangyari yung tubig is malabo, so okay lang na makulay yung. At saka depende rin sa depth ng pinagfishingan mo. Syempre pag mas malalim yung pinagfishingan mo, hindi nawawala din naman yung kulay ng leader line, so hindi rin visible sa isda. But again guys, pinakamaganda diyan kung ang purpose mo is pang camouflage ng isda, main is syempre mag-clear ang kunin mo. Pero pag nagbe-bait in weight ka at hindi mo makita yung line, ayun, gumamit ka ng may kulay mga ka-angler. Ayun, punta naman tayo sa katanungan ng ating mga ka-angler. So una is gaano ba kahaba yung leader line na gagamitin? So guys, wala pong standard na haba ng leader line na gagamitin kasi depende po yan sa fishing na ginagawa mo, sa setup mo mga ka-angler. Ang pinakamagandang basis mo dyan para hindi ka na mahirapan is half the size ng yung rod na ginagamit. So for example, 6 feet yung rod mo na ultralight. So gamitan mo ng 3 feet or kahit mas mababa konti, 2 feet, pwede pa rin mga ka-angler. Pag mahaba naman yung rod mo, for example, 10 feet. So pwede pong gumamit ng 5 feet na leader line mga ka-angler. At syempre, depende rin po sa fishing type na ginagawa mo. For example, ikaw ay nag-vertical jigging. So, vertical jigging, normally, mas mahaba talagang leader line dyan. So, usually, ang ginagamit dyan is 10 feet to 20 feet, mga ka-angler. Ako, ang ginagamit ko, 10 feet, 15 feet, mga ka-angler. So, pag nagtitipid ako, 10 feet. O kung nagtitipid kayo, siguro kahit mas maiksi pa konti. So, pwede naman, pero mas maganda pa rin yung mas mahaba para may enough ka na leader line. Kasi pag nagasgas yan, puputol ka na naman. Paiksi ng paiksi, mga ka-angler. So, putol ka ng putol hanggang wala ka ng leader line, di ba? So, at para mas maganda, hahabaan mo. Ngayon, pamunta naman tayo sa pangalawang katanungan, which is, kailangan bang mas mataas yung leader line mo or yung pounds ng leader line mo kumpara doon sa main line mo? So ang sagot po dyan guys is hindi po. Kahit mas mababa o kaya mas mataas, pwede pong gamitin mga ka-angler. Kasi again, depende po sa fishing na ginagawa, sa fishing spot mo, sa lure na ginagamit mo, yung size niya. Pwede kang gumamit ng mas mababa na leader line compare doon sa braid line mo kung ang gamit mo na lure is maliliit. Para mas swabe yung lawin ng lure mo, kaya gumagamit ka ng 5 grams, 3 grams para mas swabe yung lawin ng lure mo. Gamit ka lang ng mas maliit na leader line. So it doesn't matter kung mas maliit or mas mataas or parehas. Pwede pa rin pong gamitin. So magdedetermine po yan sa fishing na ginagawa mo mga ka-angler. Mostly, ginagamit ng ating mga ka-angler is mas mataas yung leader line nila. Pero hindi po ibig sabihin na hindi pwedeng gumamit ng mas mababa na leader line compared doon sa main line mo. Pwede po yan mga ka-angler. Alright mga ka-angler, I hope nasagot na naman yung katanungan ng ating mga ka-angler dyan. So ayun, itatag ko ulit dito sa screen yung na nakikita nyo dito at saan kayo pwedeng makabili at yung iba pang ginagamit ko na leader line or nagamit ko na, nasubok ko na. Until next time, fish be with you!